Mga me, I have been working since I checked out at 10. 12 o'clock na. Kakain sana ako sa Sukiya. Kaso puno. McDonald's naman, nire-renovate. So, nag-daily Yamazaki na lang ulit ako. And this time, I ordered some noodles. Ang bango sobra. By the way, this noodle plus this dessert total is 787 yen. Sorta nasawa ako sa pudding ngayon, so I'm trying something else. Sobrang bango. Pero konti lang yung meat niya, oh. Hindi ganun kasulit, no? Parang mas masarap yung noodles ramen yun, diba? Na nabili natin sa 7-Eleven last time. But I don't remember how much that was. This one is 535. Hindi siya sulit para sa akin. So, I'm no longer buying noodles sa Daily Yamazaki next time. May mga newly cooked foods sila. I should have just bought those. Ito kasi galing sa fridge to eh. Let's try this. May lychee sa loob. Ay, hindi. Jelly. Hindi ko maubos, mga ma. The more I eat it, the more I think that it doesn't taste good. Para siyang lasang gamot. Parang umiinom ng cough syrup, ganon. Although lighter version of it. So, we will be in Tokyo for the duration of our stay. So, bibili na ako nitong Subway Pass. It's unlimited use for 24 hours, 48 or 72. So, I'll get the 3 days na lang. Ngayon, naturo ko na dati to na for this Subway Pass, you cannot use it for JR lines. Ayan. So, ito yung mga JR lines. Anything that starts with letter J, JR line yan. Kung sakaling na Google Maps ka at tinuro ka na sumakay ng JR train, you have to use your IC card, which means Suica or pass mo for that. Then, tsaka na ulit gumamit ng unlimited subway pass mo. Ngayon, another JR line is itong CO, Chuo Main Line. Hala, clinic ko raw. Ayan. So, hindi mo rin siya magagamit dyan. Okay, everything else na nandito, you could definitely use it. Ano pa ba? So, yun lang naman. Ang gagawin ko, I'm gonna buy this. And then we have to redeem it in one of the subways. Mabilis lang i-redeem. Papakita ko mamaya. Nagawa ko na to last year. But I was too tired to take a video kung paano ko siya i-redeem. By the way, itong subway pass na to, hindi mo siya pwede itap. You have to insert it sa terminal. Papakita ko rin sa inyo kung paano siya gagawin. So, it's currently 1 p.m. and I'm done with work. So, lumarga na muna tayo. Wala tayong specific na what do you call that, itinerary for today because I intended to really work and chill lang dahil 5 araw tayong bugbog sa sightseeing and commuting. So, today, siguro pupunta na lang ako ng Akihabara kasi si Evie may pinapabili siya sa aking merch for a game that she likes. Hey mga me, we are leaving my cube because we're moving to a hotel this time. Yung hotel natin, dito lang rin sa same area. Naging comfort zone ko na dito. Kasi I have what I need naman. Hindi lang siya shopping district, but I like that it's one ride from the airport. And it's right next to the station. So yung next hotel natin, Apa Hotel naman siya. But it's a different branch from the last visit. Yung last Apa Hotel was in Bakurocho. This one is here din sa Kuramai. Probably mga less than 2 minutes walk from where we are right now.
Ito, papakita ko sa inyo. Goodbye na tayo sa favorite hostel ko. Kasi I feel like I have my personal space dyan. Yung ibang mga natulugan natin, okay din naman. By the way, mga mare, it is December 1. Tama ba? Yeah, it is December 1. It's a Sunday. And it's 7 degrees right now. O siya, punta na tayo dun sa next accommodation natin. Dito lang yan sa kaliwa. Ito, familiar na kayo dito. Sokia, yung 24 hours. Itong may mga cones, that's McDonald's. Hindi pa rin tayo nakapag-McDo sa Japan. Dairy Mazaki, not my favorite convenience store here in Japan. Pero okay naman lahat ng nabili ko except for today. Yung binili ko today, hindi ko masyado gusto. Ito yung Kuramai Station A2. By the way, ayan lang yung mini stop po. Diretso pa tayo ng konti. Ayun na yung Appa Hotel, nakikita ko na siya. The coffee shop is called Brooklyn Roasting Company. Uy, may mga yellow leaves pala dito. Ngayon ko lang napansin. Ah, may aesthetic na coffee shop dito with second and third floor. Ang tahimik rito, no? Okay. Ayan, we can walk now because it's green. So, itong hotel natin, malapit rin to sa station. Same station, Kuramai din. Ibang exit lang. I decided to move to a hotel for my last few days. Alam niyo kung bakit? Kasi kapresyo lang niya ang hostel. Itong si Appa Hotel na to, for some reason, maybe dahil hindi siya sa Asakusa mismo, mas mababa yung rate niya. Parang 2.5, 2.7 per night lang siya. Kaya lang, ito lang kasi yung available schedule when I was booking. So, I had no choice but to book hostels dun sa iba. Bango. At cute siya. Pansin ko rito sa Japan, uso na yung vegan food. Dahil siguro sa mga turista. Ay, sa bagay, no? They eat a lot of veg naman. Hindi lang katulad natin. Yun yung namimiss ko sa atin. Yung may mga pinakbet, ginisang sitaw. In fairness, nag-yellow yung leaves. Ito, supermarket na 24 hours right beside our hotel. So, ito na yung hotel natin. Ayan. It's only 1 so I don't think we can check in. But we could probably leave our luggage. Hello. Hello. I'm scheduled for check-in today, but I'm early. Yes, you want to store your luggage or you want to do early check-in? Can I store my luggage? Yes, sure. I ask you to register your luggage here with the QR code. You make a scan. Okay. Okay, so since we cannot check in yet, lumarga na tayo. By the way, that's a hotel called Mid-In Hotel. Ito main road or main intersection. By the way, dito sa Appa Hotel na to, wala silang luggage tag, QR code lang. Sa Google Maps, nilagay ko lang Appa Hotel to Don Quixote, Akihabara, kasi doon daw may merch. Ngayon, namili ako ng option. It's this one. So, tatawid lang tayo to go to exit A3. Let's take the red line to Asakusa Station. Ang lapit natin sa Asakusa, no? Isang station lang, kaya convenient dito eh. Tapos lilipat tayo ng linya, lilipat tayo ng orange line to Ginza. Ginza, Shibuya. Tapos
bababa tayo ng Suehi Rocho Station, exit via number 1. Tapos, walk a little bit and we will be at Don Quixote, Akihabara. Ayan, tawid lang tayo, A3 na. Kunin na natin yung natin, unlimited subway pass natin. Pinag-iisipan ko actually kung pupunta tayo ng Yokohama, pero pag-isipan ko yan. Tingnan natin kung pwede dito ang ating QR All code. fare information will be displayed in English. Scan QR code. Ito yung scanner. This QR code is not recognized. Oh, bakit? Let me check kung bakit ha. So, hindi pwede rito kasi it's a small station. Hindi bale, dun tayo sa Asakusa magpapalit. Hindi Asakusa, Asakusa. Dito tayo sa platform 2 to go to Asakusa station. Umilaw yan, no? It means parating na yung train. Alright, we're here. Anyway, I was just gonna tell everybody na generally ang mga accommodation sa Asakusa area is mas mura compare sa Shinjuku and Shibuya. That's why I prefer to stay here. Yun nga lang, yung vibe niya mga mare, hindi katulad sa lively vibe ng Shibuya and Shinjuku. $178 ang pamasahe. Tingnan natin kung pwede tayong kumuha ng unlimited voucher natin dito. Mare, pag nakita niyo tong sign na to, ibig sabihin pwede rito. So, gamitin natin yung QR code natin. Kita niyo yan, and then scan. Ayan, gumana na. Tickets, there you go. Ayan na ang ating subway ticket for 3 days to. Unlimited na to mga mare. So, okay. Punta tayo ng Ginza Line, Shibuya. Ayun, Ginza Line. Ito, may arrow naman. Oh. Kita nyo, mare. Hindi nyo siya itatap, ipapasok nyo siya. Here we go. Yan na, mare. The train is bound for Shibuya. It means that's the end of the line. Bababa tayo a few stations. I think mga 6 stops lang tayo sa Suehicho. I just realized na 2 stations away sa pupuntahan natin is Ueno. Maybe kung hindi tayo gabihin sa Akihabara, let's go to Ueno Park. Exit 1 tayo. Oh, nakasarado pala tong road na to. Sa Akihabara pag Sunday. Do you remember we were here last time? Yung I was commenting on Pepper Lunch. Whew! Hagdan. Wow, nakasara pala to. Ang dami naglalakad sa daan. Asan ang donkey? Baka masite. Ay, ang ganda! Look at this pathway. On left and right. Wow.
By the way, mga Mari Akihabara, electric town na to Ibang sorry. Ibang train line at exit lang yung nilabasan natin. Ito na naman ako yung magrereklamo ako. Pumunta ng Sunday sa Donkey. Tapos sasabihin, toxic. Sino yung toxic? Di ba ako? Nagre-reklamo. Ikaw lang ba pwedeng mamasyal sa Japan, Yuri? Char. Ito na si Donkey. Bet nyo ba? Bet ko. Dito na rin tayo kumain mamaya. Hanap tayo ng pupuntahan. Ano yun? Matsukoshi Store. Tara, Donkey tayo. Bago ang lahat, mukhang masarap to. Tig 600. Ay, may 2,000 din sila. Marami palang street food dito. Itong tanghulo nila, 550 yen. Medium price. Mid price. 10 yen bread, 600 yen. Crepes, mga 700 to, diba? May 500 lang. Ito na si Donkey. Naku, sana nandito yung gusto ni AV. Minsan na lang magpabili yung batang yun Wait, this is Donkey? Litong-lito ako, ba't ganito itsura? Wait, tatawagan ko muna siya mamaya kayo kasi I might miss the characters. Hindi ako familiar Oh no, Sylvanian. Pero hindi rin ganun kamura dito. Although mas mura siya kaysa sa Pilipinas. Wala yung game character na gusto ni AV. So ito na lang daw. Happy siya dito. It's Sriracha. Sriracha? Charot. Itong mga plush na to na Pokemon, it starts at 1,800 yen. 698 yen. Dami, no? Cute niya, Togepi ba pangalan yan? 3,000 yen. 3,180. Mga magnet, 1,800. ナッツの専属モデルであり SNS で令和のモテ女王としても人気のセイセイこと田向聖華ちゃんが店舗により一部お取り扱いのない場合 Meron silang area ng puro Japan merch. Ito na yung gusto ni AV. Honkai Star Rail. Kaso ang pangit ng merch nila, wala siyang nagustuhan. So, Pokemon na lang daw. Dun sa mga mahilig sa mga
Ganyan mga Genshin Impact. Genshin Impact. Di ko alam paano sabihin. Ano to? Costumes. Bili nga na tayo nitong para sa paa. Ayan o. In fairness sa Decathlon bag ha, may isang araw ko pa dala-dala to sa Hakone. Tibay niya. Anyway, we're done. Woo! Pagod ako dun ah. Ayan na ulit yung mga maid cafe. So anyway, since yung binili ni AV almost 1,300 yen, naisipan ko na ipaabot na sa 5,000 yen kasi kapag umabot sa 5,000 yen, it will be tax-free. So, ano nangyari? Bumili ako ng mga kailangan ko bilang isang tita. Halimbawa, bumili ako ng pangkulay na buhok na gusto ko kasi yung yung pangkulay ng buhok ng mga Japanese. Hindi siya cream type, it's foam type. Tapos it really covers white hair, gray hair. So yun, nag-hoard ako nun, bumili akong 5. Tapos bumili ako ng parang salon pass na para sa katawan. Sakit ng katawan. Ano pa ba? Bali ang ating total bill is 9,700 yen. Naging 8,700 na lang because it's tax-free. Now, if you wanna be able to get the discount, you have to present your passport sa tax-free counter. Tapos automatic naman nilang yun. I-deduct yun. Ano pa ba mga binili ko? Bakit umabot nun? Bumili ako ng mask. Basta mostly consumables, mga mare. Except for dun sa hiniling ni AV na na toy. Everything else, we can use naman. Bili nga tayo nitong 10 yen na Yun Hindi ko pa natatry yan Or should we go to another place? Ang daming tao. Teka lang. Live na sa Akihabara ngayon. Akiba Island. Daming tao, no? Where should we go? Ayun pala yung walking street pa rin siya. Wow. Ngayon lang ako nakakita sa Tokyo ng ganito. Ganito kalaki yung street tapos walang walang sasakyan.
Nakakatawa ba naglalakad ako, nakataas yung ulo ko, halatang turista. Nakatingin sa taas. Ito game Taito Station. Racing game, music game. Parang sikat yan eh. Nakikita ko siya lagi sa mga photos kapag Akihabara. Ito, big camera, BIC camera building. Mga iconic yan dito eh. Na-sight ko dun yung Yodobashi. Di ba sikat na mall yun? Puntahan kaya natin. Anyway, it's almost 5 p.m. pa lang. Ang haba ng oras, no? Parang ang dami ko nang ginawa. O dahil inuna ko ang work. Tawa ako. Kumukuha ako ng thumbnail. Di ba nagsiselfie ako? Tapos na-realize ko, since hindi naman ako mahilig sa fashion, well, no, I take that back. Since hindi siya priority ko, hindi ako bumili ng bagong damit for this trip, mga mare. Kung ano lang yung suot ko last time, yun din yung suot ko ngayon, except for the 3 new long sleeve shirts that I got from Shein. Yung 600 pesos yung tatlo. Na maninipis na, mainit naman pala sila. So, kapag nag-post ako ng thumbnail, pare-pareho lang yung suot ko at saka itsura ko, no? Hindi nagbabago yung damit ko. Wala lang. Ako lang yata yung magpo-post sa YouTube na pare-pareho lang yung itsura. Pasensya na mga mare, hindi kasi siya yung priority ko. Wait a minute. Umabot tayo sa JR Akihabara. Where is that red building that used to be there? Or is there another exit? Yodobashi Akiba. Ayun, layo. Nakakatamad naman puntahan yan. Ang gulo ng lolo niya. Ayun na. Nakita ko na. Yung Gigo building. Hanap tayo makakainan. I'm so hungry. Ang arte ko. We're closer now. Ito na yung Gigo building. Teka, pupwesto tayo. Nakikita niya, masasite niya maraming naka-maid's costume. Where's that building? Is it here? Or on the other side pa rin? Ang gulo ko yun. Ayun no, yung red doon. Yun yung iconic. Yun. Ayun. What is this? Oh, what kind of dog is it? Wow, I love places like this. Look at all their food. Wow. What are they making? Paano sabihin yan? Sabi nila, dapat daw parang galay. Kwazong! Charot. Tumingin sa akin yung isang babae. Parang tanga lang yun. Ginagawa mo. Parang food court, no? Okay, saan na naman tayo napadpad? Colorful. Parang buhay ko lang. Char. Akihabara Radio Kaikan. Picture nga tayo dito. Ang ganda ng kulay. I'm like a wide-eyed doe here. Ang dami pumapasok dyan sa Akihabara Radio Kaikan. So it must be important or sikat. Ganda naman dito. Ang liit niya tapos makulay siya. Hindi rin siya katulad nung sa Shibuya eh. Di ba mayroong walking street si Shibuya na pinasok natin. Doon naman maraming kainan. Dito wala pa ako nakikitang kainan.
Puro merch. Suitcase, oh. Malapit sa JR station, just in case maraming nabudol. Ito, 24 hours. Nadai Fuji Soba. Ooh. Soba. Let's look at the price. Aray ko, ate. Nasiko ako lang kaya. Ay, ang mahal. Mukhang masarap kaso ang mahal. Yuri, huwag ka nga pumunta ng Japan kung lagi ka nagre-reklamo sa presyo. Oh my gosh, look at that. Mahal lang. Wow, ang ganda rito. Natatamba ako magpunta ng Matsumoto. Gusto kong pumili ng maraming sunscreen. By the way, alam nyo, ang favorite kong sunscreen, yung Can Make. Ang issue ko doon, oily face kasi ako. So, while I like it because wala siyang white cast and it's easy to apply, at saka maganda naman sa skin ko, ang issue ko is para ako nagpahid ng fried chicken oil sa mukha ko. Charot. Semi-charot. Hindi, totoo. Kailangan ko ng finishing powder or baka may maisasuggest kayong ano ba kasi yung mukha ko? Dry skin / oily skin. So, mixed combination. Anong magandang brand? Sabihan nyo nga ako. Alam niyo ba dito pa lang nakita ko na mas mura ang mga KitKat dito kaysa dun sa Donkey. Ang KitKat sa Donkey ay 240 yen. Dito ano lang, 198. Tapos, ito pa, mas mura to dito. Aray ko. Itong si pareho lang. Si Kiana. Ito oh, yung mga pangsakit ng katawan yan. 617 with tax. Teka, mas mura siya ng mga 50 yen dito. Ito rin, yung mga Perfect Whip, mas mura dito. Okay, ito rin yung yung KFC na nakita ko dati. Magagalit ba kayo pag nag-KFC ako dito sa Japan? Look at their KFC box. It's Christmas theme. 1,300 lahat. Nagpas sa budget. Dapat 1,1 lang siya pero nag-upgrade ako ng drink. Mga mare, I learned something new. They don't provide spoon and fork pala. So I have to, I guess, use the paper to bite the chicken. Pwede rin naman magkamay. Mukhang masarap ang bango. Mga ang gwapo nitong kuya na nakakap. Diyos ko, mutik na ako mahulog na naman. Laging distracted. Anyway, so, yun nga, na-shock ako na wala palang spoon and fork sa KFC. So, they're one of the fast food restaurants pala na ganon. Yung chicken nila, surprisingly, kasing alat ng chicken natin sa Pilipinas. So, talagang standard pala yung manok nila, no? The burger was good. I think the sauce was made of mushroom. Parang it tastes like parang siyang reduction ng mushroom, shiitake mushroom sauce. 1,300, dapat 1,1 lang yun. Pero kasi nag-upgrade ako to ginger ale na malaki. Yung ginger ale nila gusto ko kasi hindi matamis. Parang for me, mas masarap pa siya kaysa sa Canada Dry. Although, again, personal preference, I really don't like yung masyadong matamis na mga bagay-bagay. I can eat a lot of rice. Kasi we're talking about sugar or glucose at this point. Pero pag yung matatamis na things, I don't like much. Pero mahilig ako sa milk tea na naka 50% sugar. Mga ganong levels.
Anyway, uuwi na tayo. Ang daming tao ngayon sa Akihabara, oh. Yan, papunta yan sa walking street nila. Di ba dati na nandito tayo, halos walang tao. Pero ngayon sobrang dami ng tao. Diyan pa rin yung kuyang gwapo. Ano ba, Yuri? Nandito ka ba para tumingin ng tourist spots or maghanap ng mga cutie pie? Uy, mga Mari, single ako ah. Tsaka, tingin-tingin lang na mga cute. That doesn't mean that we're gonna roar. Ano yun? Word ba yun? Anyway, let's go here. Since we are near the JR train, I wanna use that instead of going to a metro line. Kasi layo nun eh. Lalakarin ko pa hanggang doon para lang gamitin ko yung pass ko. Unlimited pass ko. Ewan ko, kung chill lang lalakad, I guess, oh my god, it looks like a pandemonium. Ang daming tao. Kung chill lang nalakad, I guess we could do it. If not, then we'll just use the JR line. Tandaan nyo, yung Anli subway pass, it doesn't work on JR lines, okay? Yung mga tumataya ng loto. Tumaya kaya tayo? Pwede ba manalo ang foreigners dito? We are right here in front of the Gigo building. Mahal pala yung mga ganyan na store, no? Pero tax-free dito sa Tamashii Nations. Mahal, oh, yung mga figurine, almost 10,000 yen. My gosh. I didn't realize it's that expensive. Daming tao. Tax-free shop. Ah, ang cute! Ay, jewelry yan usually bawal. So I decided to walk anyway. I mean, it's not that far. Tamad lang ako. Pag uwi ko naman mamaya, wala na akong gagawin. I'll try to relax. Pero knowing myself, feeling ko, mag-work ako. Gigo rin to. Cafe menu. Alam nyo, actually, gusto ko ng milk tea eh. Namimiss ko. ₱200 one game. 1 coin, 1 play. 100 yen. Magaganda yung toys nila pero yung claw mismo parang joke rin. Parang sa Philippines lang. Meron ba dito? Eh, ano to? Look. Nakakatuwa naman yung prices. Edamame at saka potato chips. Oh, kala ko nakuha nila. Ang cute naman itong toy na to. Magkano to? 200 yen. Oh, you can, ito may exchange machine sila, oh. For you to get 100 yen. In fairness, sobrang linis at maliwanag. No? So, hindi nakakatakot maglaro dito. Parang time zone. Actually, mas maluwag siya sa time zone. No, sorry. Mas maliwanag siya kaysa sa time zone. Oh my goodness! Natatempt ako maglaro kasi ang dami kong coins. Pero, feeling ko yung thrill na ganun kapag kasama ko na lang yung kids. Kasi kung bibili lang ako ng gamit nila, bibilhin ko na lang. Feeling ko matatalo lang ako eh. Ang ganda ng autumn leaves tapos snowflake na ilaw. Sa Pilipinas, di ba sa atin parol-parol na. Pumasok ako dito sa store called Mitsukuyo. Yun. And it's the same price as Don Quixote.
Tapos, tax-free din siya. And look how maaliwalas it is. Yung mga KitKat niya kapresyo ng Donkey at yeah. So baka pwede rin bumili ng mga pasalubong rito. Tingnan nyo to, oh. $4.92 lang. 400 grams. Oh, it's cereal with nuts. That looks good. Uy, mukhang healthy yung mga cereal nila dito. Bet ko, ah. I was able to download Google Translate until today. Naka Black Friday sale sila. 10%. You have to download the app. Yung mga ano nila, ha, mga cosmetics nila, same price lang din sa typical cosmetics. Di ba ano tong mga to? Mga bestseller yung mga yan. Yeah, if you guys are curious and you would like to check it out, dito lang rin yan sa Akihabara. Ito, oh. Matsukiyo. Ganda siya. I like the store. Oh, may ganyan-ganyan pala dito. Nagtatawag sila ng bibili. Yung iba sa inyo, baka ganito yung mga trip. Pakita ko lang. Wow, those figures are 3,000 yen. Mura ba yun ganon? I know you. 45,000 yen. Ay, 45,000 yen. 4,500 yen. Tax-free naman dito. Grabe, mari, kahit sa city, basta may pedestrian, hihinto talaga sila. Papadaanin muna nila yung pedestrian. Ayan, oh. They will really wait. Kahit na may humahabol, yung parang nakakainis yung dating. Kasi ba't ka humahabol? Dapat pinadaan mo muna yung sasakyan. They will patiently wait. Walang nagbubusina. Paglabas ng exit, ayan na, tapat na natin yung hotel natin. Puntahan natin yung supermarket mamaya. Check-in muna tayo.